nandito na tayo, magpa-file tayo para sa pagkasenador, no? Dahil naniniwala tayo, mas marami tayong magagawa. Yung mga sinimula natin sa Kongreso, itutuloy natin sa Senado. Yung mas marami tayong magagawa sa layunin natin sa pagkakaroon ng murang pagkain, sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, pagkakaroon ng tiyak na trabaho sa pagkakita, at higit sa lahat yung pagtakot at pangamba sa pagkakasakit ng bawat isa yung gusto po nating mawala, no? Dahil kung nakita ninyo, sinimulan po natin ito, no? Yung pakikipaglaban natin doon po sa napakaraming pera ng PhilHealth na dapat binibigay sa taong bayan, sa mga miyembro, dapat gastusin sa kalusugan. Doon po natin ito sinimulan. Nakipag-agawan pa nga tayo ng mic, eh. Yung isa doon sa natanggalan ng committee sa Kongreso, tinanggalan din ng committee sa Kongreso. Hindi ko po alam. Hindi po natin alam dahil nag-recess na po. Pero hindi naman po siguro mangyayari yun dahil ang ating pong House Speaker ay naniniwala rin naman na itong pinaglalaban natin, yung advokasya natin ay para sa ating pong mga kababayan. Ito po nga, gusto natin mawala yung takot at pangamba sa pagkakasakit ng bawat isa. Hindi po katanggap-tanggap na napakaraming pera para sa kalusugan, tapos hindi po nakakarating at minuto meron po tayong mga kababayan na mamatay dahil sa takot magpadala sa ospital, walang pambayad, mababaw sa utang, maubos sa ipon. Sir, pabor ba kayo doon na kailangan ma-resolve natin yung kahirapan at kagutuman? Of course, yes, yan po ang pinakaunang responsibilidad ng bawat, ng kahit na anong gobyerno, kahit na anong pamahalaan. Pagkain, kalusugan, trabaho. Kahirapan, sir. At kailangan, of course, pag meron po magandang trabaho, may sapat na kita, mga isang katawan, may pagkain, mawawala ng sir, ano masasabi nyo dahil daw yung may lumalabas na yung issue, yung budget ng PhilHealth ay gagamitin sa pagpapagawa ng kalsada? Hindi po pwede ito dahil malinaw po na ito pong pera ng PhilHealth ay dapat lang gamitin dalawang bagay lang sa pagpapalawak po ng benepisyo ng mga miyembro at kung meron pa para pababain yung contribution. Napagtagumpayan natin, gusto ko pong ipaalam sa lahat yung pong pagdi-defer natin, yung pong pakikipagkagawa natin ng mic, nagbunga po ito sa mga commitment na pinirmahan po ng DOH Secretary at ng PhilHealth President. Ngayon pong November, additional 50% increase sa mga benepisyo. Yung pong sakit sa cancer, yung gamot po doon, chemotherapy, sagot na po ng PhilHealth 80%. Libre na yung salamin ngayong November. Yung pong mga MRI, PET scan, CT scan, yung pong mga ginagamit para matukoy kung ano-ano ibang klaseng sakit. Libre na po, kasama na rin po yung sa coverage. Yung dialysis, 6,350 na po. Libre na ang mga nagpapadialysis. Wala nang babayaran. From 2,600, yan po ay 6,350 na. Yung pong isa pa po, yung bakit laging walang gamot sa ospital, sama po yun. Tinignan din po natin ngayong Oktubre, magbibigay po ng planong DOH kung paano po maiiwasan itong laging walang gamot sa mga ospital. Yun pong mga makina na medical equipment, humingi tayo ng plano kung kailan sila bibili patungkol dyan. Yun pong mga gastusin ng PhilHealth. Dapat po from 140 billion to 250 billion every year ang ginagastos para yung ating mga kababayan tuluyan ng walang babayaran pag nagkakasakit. Wala na po, libre na po dapat ang gagawin. Yan po yung ating mga pinaglalaban. Marami pa po ito. Gusto natin pong ituloy ito sa Senado dahil alam natin mas marami tayong magagawa doon. Ayan, thank you so much, Sir Wilbert. Ayan, congratulations, advance. Hindi ko po ang inyong dasal dahil alam ko napakalaking hamon po itong aking papasukin. So, maraming salamat po sa inyo. May nagsabi, nababaliw daw pa ako. Mas mabuti na siguro nababaliw basta meron po, basta kaysa po hindi baliw pero wala namang ginagawa. Mapupok daw sa ulo ang kinukuha ko. Kailangan po nating lahat may pamupok sa ulo para manatiling gising at hindi manhid sa mga nangyayari at paghihirap ng ating mga kababayan. So, bago-bago ko raw po, bakit daw Senado na agad? Hindi naman po siguro sa pagiging bago at veterano yung basihan. Nakikita naman po yung ating pong track record, yung ating pong mga pinaglalaban. Ayan, maraming salamat.
salamat. Maraming salamat. Congratulations. Nagtatanong po kasi dito, sabi, bakit tanong daw, kailan daw po bubuksan ang libro niya sa MOOE? Kailan daw po bubuksan yung libro niya sa MOOE? Well, sa akin, open book po ako, no? Wala akong tinatago. Anytime pwede po nila yung makita, no? Wala po tayong tinatago. Kahit anong oras, wala po tayong problema dyan. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Sino nagsabi sir sa inyo na para po kayo ng martilyo sa ulo sir? Meron, may nagsabi, no? Kumuha raw tayo ng pamukpok sa ulo, no? Ingit lang sila sa inyo sir kasi deserving kayo. Salamat. Thank you po. Salamat. And Manoy Wilbert Lee. Maraming salamat po. Viewers natin. Kaya sa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa nasa Manila. Sir!
Good morning po. Kailangan ba naman? Anong partido tatakbo? Action Democratico. Action Democratico. Action Democratico. Sir, ano po ba yung mga bagay na matatanggap ng ating mga kababayan? Yung mga pwede nyong maihandog sa ating mga kababayan? Well, una sa lahat, nandito na tayo, magpa-file tayo para sa pagkasenador, no? Dahil naniniwala tayo, mas marami tayong magagawa. Yung pong mga sinimulan natin sa Kongreso, itutuloy natin sa Senado, yung pong mas marami tayong magagawa sa layunin natin sa pagkakaroon ng murang pagkain, sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, pagkakaroon ng tiyak na trabaho sa pagkakita, at higit sa lahat yung pagtakot at pangamba sa pagkakasakit ng bawat isa yung gusto po nating mawala, no? Dahil kung nakita ninyo, sinimulan po natin ito, no? Yung pagkikipaglaban natin doon po sa napakaraming pera ng PhilHealth na dapat binibigay sa taong bayan, sa mga miyembro, dapat gastusin sa kalusugan. Doon po natin ito sinimulan. Nakipag-agawan pa nga tayo ng mic, eh. So, ano sir, yung isa doon sa natanggalan ng committee sa Kongreso, tinanggalan kayo ng committee sa Kongreso? Hindi ko po alam. Hindi po natin alam dahil nag-recess na po. Pero hindi naman po siguro mangyayari yun dahil ang ating pong House Speaker ay naniniwala rin naman na itong pinaglalaban natin, yung advokasya natin ay para sa ating pong mga kababayan. Ito po nga, gusto natin mawala yung takot at pangamba sa pagkakasakit ng bawat isa. Hindi po katanggap-tanggap na napakaraming pera para sa kalusugan, tapos hindi po nakakarating at minuto meron po tayong mga kababayan na mamatay dahil sa takot magpadala sa ospital, walang pambayad, mababaw sa utang, maubos sa ipon. So, sir, pabor ba kayo doon na kailangan ma-resolve natin yung kahirapan at kagutuman? Of course, yes, yan po ang pinakaunang responsibilidad ng bawat, ng kahit na anong gobyerno, kahit na anong pamahalaan. Pagkain, kalusugan, trabaho. Kahirapan, sir. At kailangan, of course, pag meron pong magandang trabaho, may sapat na kita, may isang katawan, may pagkain, mawawala ng pagkain. Sir, ano masasabi nyo dahil daw yung may lumalabas na yung issue, yung budget ng PhilHealth ay gagamitin sa pagpapagawa ng kalsada? Hindi po pwede ito dahil malinaw po na ito pong pera ng PhilHealth ay dapat lang gamitin dalawang bagay lang sa pagpapalawak po ng benepisyo ng mga miyembro at kung meron pa para pababain yung contribution. Napagtagumpayan natin, gusto ko pong ipaalam sa lahat yung pong pagdi-defer natin, yung pong pagkikipagkagawa natin ng mic, nagbunga po ito sa mga commitment na pinirmahan po ng DOH Secretary at ng PhilHealth President. Ngayon pong November, additional 50% increase sa mga benepisyo. Yung pong sakit sa cancer, yung gamot po doon, chemotherapy, sagot na po ng PhilHealth 80%. Libre na yung salamin ngayong November. Yung pong mga MRI, PET scan, CT scan, yung pong mga ginagamit para matukoy kung ano-ano ibang klaseng sakit. Libre na po, kasama na rin po yung sa coverage. Yung dialysis, 6,350 na po. Libre na ang mga nagpapadialysis. Wala nang babayaran. From 2,600, yan po ay 6,350 na. Yung pong isa pa po, yung bakit laging walang gamot sa ospital, sama po yun. Tinignan din po natin ngayong Oktubre, magbibigay po ng planong DOH kung paano po maiiwasan itong laging walang gamot sa mga ospital. Yun pong mga makina na medical equipment, humingi tayo ng plano kung kailan sila bibili patungkol dyan. Yun pong mga gastusin ng PhilHealth. Dapat po from 140 million to 250 million every year ang ginagastos para yung ating mga kababayan tuluyan ng walang babayaran pag nagkakasakit. Wala na po, libre na po dapat ang gagawin. Yan po yung ating mga pinaglalaban. Marami pa po ito. Gusto natin pong ituloy ito sa Senado dahil alam natin mas marami tayong magagawa doon. Ayan, thank you so much, Sir Wilbert. Ayan, congratulations, advance. Hindi ko po ang inyong dasal dahil alam ko napakalaking hamon po itong aking papasukin. So, maraming salamat po sa inyo. May nagsabi, nababaliw daw pa ako. Mas mabuti na siguro nababaliw basta meron po, basta kaysa po hindi baliw pero wala namang ginagawa. Mapupok daw sa ulo ang kinukuha ko.
kailangan po nating lahat may pamupok sa ulo para manatiling gising at hindi manhid sa mga nangyayari at paghihirap ng ating mga kababayan. So, bago-bago ko raw po, bakit daw Senado na agad? Hindi naman po siguro sa pagiging bago at veterano yung basihan. Nakikita naman po yung ating pong track record, yung ating pong mga pinaglalaban. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Congratulations. Nagtatanong po kasi dito, sabi, bakit tanong daw, kailan daw po bubuksan ang libro niya sa MOOA? Yung kailan daw po bubuksan yung libro niya sa MOOA? Well, sa akin, open book po ako, no? Wala akong tinatago. Anytime pwede po nila yung makita, no? Wala po tayong tinatago. Kahit anong oras, wala po tayong problema dyan. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Sino nagsabi sir sa inyo na para po kayo ng martilyo sa ulo sir? Meron, may nagsabi, no? Kumuha raw tayo ng pamukpok sa ulo, no? Dingdit lang sila sa inyo sir kasi deserving kayo. Thank you po. Salamat sir. And Manoy Wilbert Lee. Ayan, maraming salamat po. Viewers natin. Ayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa nasa Manila, sa Nagpatanong si Old School.